Habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa katimugan ng Israel ay ilang mga pag-atake din ang naranasan ng northern part ng naturang bansa mula naman sa mga inilunsad na mga misal na nanggaling sa Syria at nasyon ng Lebanon. Kung kaya't dahil dito ay gumanti din ng mga pagpapaputok ang IDF bilang tugon sa naturang mga missile attacks. Ayon sa Israel Defense Force ay tinatayang nasa 15 piraso ng mga rockets ang siyang nanggaling mula sa Lebanon na itinira laban sa kaldurang parte ng Galilea na siya din ngang naging dahilan para naman matriggered ang mga sirenang pang-alarma hanggang sa ilan pang katabing mga bayan. Sa 15 units ding mga rockets ay tinurang ang 4 dito ay matagumpay namang na-intercept ng Iron Dome Defense System, subalit ang ilan na rito ay tuluyan ngang naglanding sa mga open area. Bagamat mabuti na nga lamang, base pa rin sa report ng IDF ay wala naman umanong naging pinsala at sinumang na-injured dahil sa insidente. Sinabi rin sa inisyal na salaysay ng depensa ng Israel na bilang response sa mga pag-atake na nanggaling sa Lebanon, kung kaya't naglunsad din sila ng mga artillery strikes at kanilang pinatamaan ang 2 kuta na pinaghihinalaang mula sa pag-aari ng Hezbollah terror group. Pero matapos lamang ang ilang saglit ay sinasabing isa namang anti-tank guided missile ang muling itinira mula pa rin sa Lebanon patungo sa isang armored vehicle na pagmamay-ari naman ng IDF na nooy nakaabang sa bayan ng Avivim. Wala din naman umanong nasaktang Israeli army dahil sa ikalawang pag-atake na iyon, pero bilang ganti muli ay dito na muling binerada ng IDF gamit ang kanilang combat helicopters ang ikatlong sinasabing kuta pa rin na pinaglalagyan ng ilan sa kasapi ng mga Hezbollah. Ang Israel Defense Force ay nakahanda sa lahat ng mga senaryong maaaring maganap at kami ay magpapatuloy para nga lubusang maprotektahan ang lahat ng residente ng aming estado. Iyan pa ang ilan sa mga kataga na mula pa rin sa binitawang salaysay ng pamunuan ng militar ng Israel. Pagdaka kaugnay sa mga nangyari ay inako naman ng Hamas na sila ang responsable sa mga rocket fire na naganap, habang ang grupo naman ng Hezbollah ay tinurang sila naman ang may kagagawan sa ilang mga ATGM attack. Pero bukod pa sa nanggaling sa parte ng Lebanon ay nito din lamang araw ng Martes ay ilan nga sa mga bilang ng mga mortar ang siya namang pinakawalan mula naman sa bansa ng Syria patungo sa lokasyon ng Golan Heights. Tulad din ng naging pag-atake mula sa Lebanon ay sinabi muli ng IDF na ang lahat ng mga itinirang projectiles ay mismo ang dumaan sa teritoryo ng kanilang bansa. Subalit mabuti na nga lamang umano ay sa mga open area ito nagsipagbagsakan dahilan para wala ngang maidulot ng mga pinsala. Magkagayon man, bilang tugon pa din ay muli na namang nagsagawa ng artillery strikes ang mga Israeli, pero sa pagkakataong iyon ay para naman targetin ang pinanggalingan ng mga pag-atake na mula pa rin sa bansa ng Syria. Ang naganap ng mga pag-ataking ito ay matatanda ang kasunod ng nangyaring border clash sa pagitan ng mga Israel forces at mga terorista na nasa hangganan ng Lebanon. 3 miyembro ng Hezbollah ang tinatayang nasawi dahil sa retaliatory bombing na inilunsad ng Israel laban sa mga lugar na pinaglalagian ng mga terorista. Habang ang mga naganap na mga rocket fire nitong Martes ay kasabay namang isinagawa matapos lamang ang libing para naman sa 2 pang nakitil na kasapi ng naturang armadong grupo.